So, makinig tayo, ano? Patungkol na naman kay Atty. Aso tungkol dito sa mga napapansin niya sa mga senador na title wala pa rin si Ligarda, wala rin si Nahalan at Pia. Rendang na ang minorya. Yung minorya ang pinanguna ni Alan Cayetano. Okay? Tingnan natin. Grabe yung nangyari kanina. Alam nyo, windang na ang minorya. Itong grupo ng mga pro-Sara na senador, wala na. Kanina, wala pa rin si Ligarda. O wala rin si Alan at Pia. 30 na lang ang senador na umattend kanina sa trial. Yan ang nangyayari ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Ang problema kasi ng mga senador ng minorya, yung mga pro-Sara na senador, ay ipaglalaban ba naman nila si Sara, sila rin nga mismo. May mga sariling problema. Kumbaga bago nila problemahin si Sara, ayusin din muna nila ang problema nila. Si Alan at Pia Cayetano, si Loren Ligarda, si Loren Ligarda nga mga kabunyog, nag-extend na naman ng medical leave. Hanggang na naman daw August 19. Yan ang latest. Pero bago yan, i-greet ko muna si Kabunyaten, ha? Pasensya na sa mga hindi ko nag-i-greet. Sa mga hindi ko pa nag-i-greet, ha? Next time, kayo naman ang mag-i-greet ko. So, mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, si Loren Ligarda, wala pa rin ngayon. Wala pa rin. Kailan ba umalis yan? August yan umalis eh. August umalis, pumunta ng Europa. Nag-file siya ng medical leave. Ang sabi niya, August 3 to 5. Tapos nung natapos yung August 3 to 5, nag-extend na naman, August 11 to 12. Ngayon mga kabunyog, ang latest, hanggang na naman daw August 19. So hanggang na naman daw August 19 si Loren Ligarda. Kaya alam nyo sa problema na kinakaharap, nagkakasakit. Talagang mahirap ang magka-problema. Nagkakasakit. Hindi lang nagkakasakit. Nagpapa-abroad pa, doon pa nagpapagaling. Nagpapadoktor. Ibig sabihin, maraming pera. Maraming pera. Maraming pera talaga ito eh. Lalo na yung anak niya. Si congressman ng Batangas. Meron din problema kinakaharap kasama kanyang nanay. Naalala niyo yung mga nung nakaraan, yung dalawang staff ni Sara. Kakasinungaling. Nagkanda sakit din sila. Talagang mahirap. Mas maganda talaga magsalita ka na lang ng totoo eh. Para hindi ka magkasakit, ano? Tuloy. Bunyog, ang latest, hanggang na naman daw August 19. So hanggang na naman daw August 19 si Loren Ligarda. Kaya, kung totoo yung sinasabi tansya ni Ronald Llamas. Sabi ni Ronald Llamas, di ba, sa talakayan namin sa Dos Amigos, attorney, pustahan tayo, hindi na babalik yan. Yun ang paniniwala ni Ronald Llamas. Sabi niya, hindi na yan. Kasi, kaya ba ni Loren na makulong? Kaya niya bang makulong? Hindi kaya ni Loren yan. Hindi maisip yan ni Loren. Pero sabi ko, hindi, babalik yan. Babalik yan. Hindi kaya niya na, hindi bumalik ng bansa. Si Ombudsman Boying Rimulya, ganun din ang sabi. Sabi niya, babalik yan. Kaya lang pag tiningnan nyo ngayon, pitsa na ba ngayon? Pitsa 17 na, wala pa rin si Loren Ligarda. Ang unang leave niya, medical leave, magpapagamot daw, August 3 to 5. Pagkatapos ng extend, August 11 to 12. Ang latest ngayon, binalita ng Sekretary ng Senado,
nag-file daw uli ng medical leave, extended. August 19. August 19, mga kabunyog, si Loren Ligarda. Yan po ang latest kay Loren Ligarda. Sa bagay, ano yan, mukhang yung mag-ina. Yung mag-ina, si Loren Ligarda sa Casilian Rolibeste, Hindi malakas. nag-aano muna doon sa ibang bansa. Bago sila, kung babalik man sila sa Pilipinas, kailangan handang-handa na sila harapin ang mga problema Ano nila. pa kailangan mo? Kasi sa ngayon naghihiring ang iimbestiga ang NBI, nagpapatawag ang NBI doon sa honey trap, yung mga nagpi-frame up sana kay Executive Secretary Ralph Recto, yung mga abogado na involved doon, yung 4 na abogado umattend sa patawag ng NBI ngayon. Si Leandro Lebeste hindi pa umaattend. Kaya may problema rin si Leandro Lebeste diyan. Kasi siya yung tinuturong financer niyan. Ay ano rin yun, qualified human trafficking din yun eh. Non-bailable din yun. Tapos si Loren Ligarda, sangkot siya dyan sa plunder, yung ginawa ng anak niya. Tungkol dun sa ghost electricity. Sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, kung mayroong ghost project, ito namang sa anak ni Loren at saka si Loren, ghost electricity, plunder din yan. Kaya siguro nai-stress pa si Loren Ligarda, hindi pa handang umuwi ng bansa. Ha? Pag may mga kaso na talagang plunder, nagkakasakit na, nagme-medical leave na. Parang si si Saldico. O yan, nag-medical leave din. Si Manny Bunuan, pumunta ng US noon. Magpapagamot din. Si noong panahon ni Gloria, nagka-neck brace, magpapagamot din sana noon. Yan ang nangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Marami nga silang pera, pero marami rin silang problema. Kaya, si Loren Ligarda, ang latest ngayon, ito hindi to chismis, inanunsyo ng Secretary ng Senate, nag-extend daw ng medical leave. Hanggang daw August 19. Hindi natin alam kung babalik pa nga yan. Pero kung tatanungin si Ronald Llama, sabi niya, hindi na yan attorney babalik. Pero may mga nagsasabi naman, hindi, attorney babalik yan. Kaya lang mukhang nag-aano lang yan, naghahanda yan. Kasi kailangan nilang mag-ina maganda. Ano ba talaga yung nila? Dapat yung sagot nila at paliwanag nila, kailangan na koordinado. Mayroon ding nagsasabi, attorney, inaayos niya ng mga pera sa abroad. Siguro, pinapasiguro ang mga pera sa abroad. Kasi pwedeng ma-freeze yung mga assets nila eh. Pwedeng ma-freeze ang mga assets. Kaya siguro, pumunta daw ng Switzerland yung mag-ina. Baka may mga may mga pinapasiguro muna. Kasi once na magsimula at ma-file yung mga kaso, sigurado maglalabas na ang Korte Suprema niya, maglalabas niya ng Sandigan Bayan ng freeze order. Pag nagkaroon na naman yan ng freeze order, mayaman nga talaga sila Loren, mayaman yung anak niyang si Leandro, pero kung mapi-freeze yan, problema nila yan. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan. Hindi natin alam kung ano talaga ang gagawin ni Loren Ligarda, babalik nga ba o hindi. Abangan pa natin. Pero sa ngayon, ang latest dyan, mga kabunyog, mga kababayan, humiling daw ng extension ng medical leave hanggang August 19. So, abangan natin sa August 19, mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin kung uuwi na nga ba yan ng Pilipinas. Pero kung uuwi man sila ng Pilipinas, uuwi sila ng Pilipinas na tambak ang kanilang kakaharaping problema. Aliwat kanan yan, mabibigat. Plunder, qualified human trafficking. Ay, ang tindi, mga kabunyog. Bakit qualified human trafficking? Para sa anak niyang si Leandro Lebeste. Kasi kung itutuloy yung kaso doon sa honey trap, mga babae yun eh. Mga babae na gagamitin sana para i-frame up
si Executive Secretary Ralph Recto eh. Kaya pasok yun sa qualified human trafficking. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. So, yan yan po ang sitwasyon ngayon. Kaya, ubangan natin yan. Ito naman, pati si Pia Cayetano, mga kabunyog, si Pia Cayetano, at saka si Alan Cayetano, wala rin ngayon. Wala rin. Ha? Ano bang nangyayari kay Alan at Pia? Bakit wala? Yung magkapatid, talaga bang taranta na sila? Ayan, mukhang inaasikaso muna nung magkapatid. Nag-usap siguro. Ha? Siguro sinabihan ni Alan si Pia, Pia, ayusin muna natin to. Ipapatawag na tayo nito ng ombudsman. Papadala na tayo niya ng subpina. Kailangan handa tayo ng mga sagot natin dito. Yung mga testigo ng yung mga affidavits ng mga testigo natin, yung kontra testigo ebidensya nila, kailangan ihanda na rin eh. Kasi handang-handa na si Lacson. Ready na, kumpleto na. Ang ginawa ng mga staff ni Senador Ping Lacson, complete staff work. Ang titindi ng mga natipong ebidensya. Marami daw gustong magtestigo laban sa mga Cayetano. Pati yata yung kapatid si Lino Cayetano, tumutulong talaga eh. Ngayon, mukhang natataranta na ang magkapatid na Alan at Pia. Umabsent na muna ngayon. Bakit natin po problemahin si Sara? Tayo nga mismo may problema. Saka na natin yan si Sara. Kaya siguro ganyan ang iniisip ng dalawa, mga kabunyog. Wala, absent sila ngayon, yung magkapatid. Di ba, hindi naman dati uma-absent yan? Hindi uma-absent yung dalawa na yan, pero ngayon absent. Sabay yung dalawa. Mga kabunyog, mga kababayan. 13 lang ang senador na nandun ngayong araw. Karamihan dyan, siyempre, yung mayorya. Yung mayorya. Yung minorya, wala na. Windang na. Si Loren, si Pia, si Alan. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, yung magkapatid, kasi last week, pinipresent ni Alan Peter Cayetano yung mga ebidensya niya. Kung makikita mo talaga, pinipresent ni Senador Ping Lacson yung mga ebidensya niya. Mabibigat. At ang sabi ng DPWH, kapag sinulatan din sila, pag may natanggap silang sulat, ang DPWH, ipapatigil nila ang mga proyekto sa Taguig ng DPWH. Patay. Matitigil na ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Taguig. Bakit? Kasi ang daming anomalya eh. Ang daming anomalya. Ginagamit ng mga Cayetano yung DPWH sa illegal na mga proyekto nila. Ano yan? At ang lumalabas, parang pork barrel o kaya insertions. Mga pundo ni Senador Alan Cayetano at Senadora Pia Cayetano ang ginamit. Kaya magpapaliwanag sila niyan. Illegal yung pinaggamitan ng mga pundo ng kanilang opisina. Illegal reclamation ang nangyari. Magpapaliwanag sila. Saka si Pia Cayetano, may bagong diyan. Iimbestigahan yung mga illegal campaign donations. May mga nag-donate sa kanya, may mga donor siya na may mga mining companies. At ang mining companies na yan, ang mga kontrata sa gobyerno, hindi naman pwede yun. Hindi pwede yun. Kaya yan, mga kabunyog, mukhang kailangan na ng magkapatid na yan, si Pia at si Alan, mag-usap talaga ng masinsinan. Hindi na pwede yung pagiging mayabang nila at arugante. Matutulad sila kay Marcoleta. Ang paniniwala ni Marcoleta, wala naman yan. Wala naman yung mga ebidensya na yan. Walang yan. Gawa-gawa lang yan mga na yan. Ngayon, sige, anong nangyari kay Marcoleta? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito,
Ang lumalabas ngayon, si Alan at Pia wala sa hearing ngayon, wala sa sa impeachment trial, wala sa sesyon ng Senado. Hindi ano yan. Kasi siyempre leader ng minorya si Alan, hindi dapat siya nawawala dyan. Ilang araw na ba yan nawawala? Last week wala rin yan eh. Oh, wala yan. Kaya ano ito? Sa nangyayaring ito mga kabunyog, ano sigurado yan? Naghahanda na yan si P.